Naisubasta na sa public auction ngayong araw ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya. Ito yung sasakyan binili umano ng mga Diskaya dahil sa libreng payong. Mahal yung payong. Ang tanging nag-bid si Pio Velasco, ang founder at CEO ng theme park sa Baguio na Igorot Stone Kingdom. This car is historical kasi nga it opened the floodgates of the interest of the nation to this rampant corruption. Sa bid na 29,026,000 pesos nito nakuha, mas mataas lang ng 1,000 sa floor price na itinakda ng customs. Pag-iisipan pa raw nila kung i-display ito sa theme park nila sa Baguio City. Kahit fully paid na ang nanalong bidder dito sa Rolls-Royce ay hindi pa nila ito maiuwi. Isang dahilan, kailangan maklear muna ng bangko ang chequeng ipinambayad sa Bureau of Customs. It will still have to undergo clearance, no? Mag-issue pa ng gate pass. So we'll also coordinate with LTO. Ngayon na lang sa ikatlong public bidding na ibenta ang Rolls-Royce. Failed bidding o walang nag-bid sa ipinasubastang 7 iba pang luxury vehicle ng mga Diskaya, maging sa 2 Bugatti Chiron na konektado naman sa Pogo, kung saan 3 lamang ang sumaling bidder sa subasta. Dahil nakailang failed public bidding na ang 4 sa mga Diskaya luxury vehicle, pati na ang 2 Bugatti Chiron, pinag-aaralang salit na muli ito ipasubasta, maaaring tumanggap na ng direct offer ang customs. Ito yung sa halip na magtakda ang customs ng presyo para sa opening bid, ang interesadong bibili na ang mag-aalok ng presyo. Kung ganitong failed siya ng failed, and alam niyo naman, kapag tumatagal yung sasakyan sa exposed under the elements, na di-depreciate lang siya, we have to, baga yun yung balance na kailangan namin i-determine, no? Itinakda ang susunod na public auction sa February 25. Para sa GMA Integrated News, Marco Pulido, nakatutok 24 oras.